So, kaya nung nasusunod nila yung Bible, salitang Hebrew yan. Hindi yan salitang Filipino, English, Korean, Chinese, hindi po. Ang original niyan is Hebrew. Tapos, nung nagkaroon ng mga copy sa iba't ibang bansa, tinranslate na nila. Pero ang original talaga ng translation talaga ng ano is Hebrew. Yung salitang revive po sa Hebrew, sa Bible, ay chaya. Ano ito? Kaya. Yan po. Kaya po ang original word ng revive. Dahil ano ibig sabihin? Which means make alive, to give life, quicken, recover, repair, restore to life, save, and behold. Ibig sabihin ng revive, ibalik sa dating buhay, ibalik sa dating kasiglahan, ibalik sa dating estado. Ibig sabihin daw, meron daw sitwasyon na bumagsak, bumaba, unti-unti nawala. Ibig sabihin ang nangyari, kaya kailangan i-revive. Di ba doon sa mga ospital, di ba? Yung mga pasyente, kapag bumaba yung heartbeat, di ba? Anong ginagawa nila? Nire-revive. Kasi pag yung heartbeat no, sobrang baba no, anong mangyayari no? Ibig sabihin, pawala na yung buhay. Kailangan nilang i-revive. Kaya tumutunog yun, kapag bumaba na yung rate ng heartbeat, tumutunog yun. Ibig sabihin, nabibigay ng system yung machine, yung tao daw, malapit na, mawalan na ang buhay, kaya kailangan na i-revive. Bumalik ulit sa dating normal heartbeat niya. Okay? Kasi, pag wala ng buhay, hindi na siya tumutunog, gano'n, lang siya, parang, hindi na siya gano'n. Gano'n lang siya, kasi wala na. Kaya bago dumating yun, i-revive nila yung tao. Kasi nga, kailangan ibalik sa dati niyang estado, sa normal. Na po, kaya mayroong salitang revive. Next. Next po. Yung heart. Sa Bible po, pag minabasa kayo yung heart, no? Puso, hindi ay pinag-uusapan dyan yung organ. Okay? Hindi yung organ na to. Pag minakita kayo yung salitang word sa Bible na halimbawa, cleanse your heart. Hindi nilinisin yung puso mo, tatanggalin mo, sugasan mo yung puso mo. Hindi po ganon. Draw your heart. Sabihin, ilapit mo yung puso mo, ilalapit mo sa cross. Hindi ganon. Pag sinabing heart, kung nabasa niyo yung salitang heart, ang ibig sabihin nun ay, it denotes the person centers of for both physical and emotional. Ibig sabihin, pag narinig yung salitang heart sa Bible, ito yung iyong pagkatao. Yung iyong buhay, yung sentro ng iyong pagkatao. Ikaw mismo, yung iyong pagkatao tinutukoy dito. Ang iyong buhay, yung life mo. Kasi ano dyan, revive your heart. Ibig sabihin daw, ibalik mo yung iyong buhay. Kasi pwede ang buhay mo kasi ay bumagsak. Kailangan mo siya ibalik sa dating kasiglahan, sa dati niyang buhay. Ano kailangan i-revive dito? Pinag-usapan natin dito, yung iyong kasiglahan sa Panginoon. Pinag-usapan. Kasi nga, return to God eh. Kasi sabihin daw, yung tao daw is napalayo sa Panginoon. At kung napalayo sa Panginoon, doon siya nawala ng unti-unti ng buhay. Totoo po yan. Yung tao kung walang Diyos sa buhay niya, unti-unting sumasaka yung kanyang buhay. No? Kaya kailangan tao laging lumapit sa Panginoon. Mag-draw closer siya. Ano kaya yung mga dahilan? Bakit napapalayo ang tao sa Diyos? Sige po, Ate Sarah. Meron diyang tatlo yata. Una, ay ito pala yung ating text sa tema ninyo. Revelation chapter 2, verse 4. Sa Tagalog, Pahayag 2, verse 4. Sige, sa English, sabi doon, Ate Sarah, nilalabas ko. But I have, ang salita nito ang Diyos.
Sa verse na yan, nagsasalita yung Diyos. Ang sabi niya dyan, sa English, sino mga English na medyo hindi nakakaintindi ng Tagalog English na. Sabi dito, but I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Sa Tagalog, meron dito Tagalog. Ngunit, sabi ng Panginoon, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Sabi ng Panginoon. Nandalaring ka na sa akin. Sabi naman sa mga jowa niyo dati, nagkakatapo ka, iba ka na, hindi ka na gaya ng dati. Gano'n si God din, naramdaman din ni God yun. Sa mga taong lumalapit sa Kanya, tinatawag siyang Panginoon, tinatawag siyang Ama. Naduwali sa punto daw na nagdaramdam ang Panginoon. Nandalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nasabi niya sa asawa niyo. O nasabihan na kayo niyan, na asawa ninyo, o sino mang mahal ninyo, na hindi mo na ako mahal, dahil kagaya ng dati. Bakit na? Malamig ka na. Si God, naramdaman din niya sa punto ng kanyang mga anak, naramdaman niya yung pakikitungo ng kanyang mga anak, na nanlalabig na. Malayo na yung loob sa kanya. Dati, wait lang, balik. Dati daw, mahal siya, pero ngayon, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang sakit kaya pakinggan nun, na nararamdaman ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay lumalayo sa Kanya, at hindi na tayo nagkakaroon ng pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa Panginoon. Minsan nga, mahalaga lang si God kapag wala tayong pera, di ba? Kung walang pera, no pera. O kaya kapag may sakit, may nasa ospital, kapag nandun tayo sa matinding problema. Pag wala tayong problema, walang halaga si God. Sige, next. Ito po yung mga mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. The things that distance us from God. Una, sabi dito, unconfessed sin. Sabihin daw, meron kang kasalanan na hindi mo inihingi ng tawad sa Panginoon. Ang unang-unang ayaw ng Panginoon, galit na galit siya, hindi sa iyo galit na galit siya sa ginagawa natin. Sino dito yung kayo matutuwa ba kayo pag alam nyo may ginagawang hindi maganda yung anak ninyo? Masaya kayo? Na nakikita nyo anak nyo na gumagawa ng hindi maganda. Tapos, pag kinonfront mo, hindi siya aamin. Masaya ka ba nun? Masaya ka? May amor ka ba? Bibigyan mo ba yan ng bago? Babigyan mo naman, siyempre, malamang sa malamang. Pero meron ka pa rin, merong sama ng loob. May mabigat sa pakiramdam mo. Ganoon ang Panginoon. Tayo, ganoon pa rin tayo, kapag meron tayong mga kasalanan, na hindi natin kino-confess. Sige, Sarah. Sabi dito, confess implies agreeing with God about how bad our sin is. Repentance or turning away from it is part of our confession. Kung sabi ng confession, pag-amin sa Tagalog, inamin mo yung ginagawa mong mali. Tapos, pag inamin mo daw yun, dapat hindi mo na siya gagawin. Turning away. Dapat pag hiningi mo ng tawad sa Panginoon, dapat hindi mo na siya gagawin. Yung kasalanan ng patuloy-tuloy na ginagawa, nakakapagpalayo talaga sa Panginoon yan. Kasi ayaw ni God ng ayaw ni God ng kasalanan. Yan siya, galit siya number 1 sa mga maling ginagawa natin. So sa tingin mo, lalapit siya sa'yo kung alam kung mayroong kang ginagawang masama. At ang matindi pa, ito. Yung alam mo na may masama kang ginagawa, pero parang okay lang sa'yo na mayroong kang ginagawang hindi maganda. Parang normal na lang, normal. Parang, parang yung normal na lang na, halimbawa, normal na lang sa'yong naninira, di ba? Parang hindi ka na kinikilabutan sa ginagawa mo, hindi ka na nakakonsensya sa ginagawa mo masama. Hindi yung maganda sa harapan ng Panginoon. Nakakapagpalayo yun sa atin sa Panginoon. Para mailapit tayo ulit, kailangan natin mag-confess. Kailangan natin hihingi ng tawad yung mga bagay na ginagawa natin. Masyado ba akong mataas? Parang makakroget. Masyado akong mataas. Parang makakroget. Hindi ko ito tangkad ko No?
Di ba? Isa po yan sa mga nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Yung mga kasalanan na hindi natin inihingi ng tawas. May iyan tayo minsan namin sa Panginoon. Diba? Ayoko nang mag-pray, baka hindi ako pakibigay kasi masama yung tingin niya sa akin kasi may ginagawa ko kasalanan. Hindi mo ng tawad. Ay, baka hindi na lang ako kisibang, nakakaya naman. Simba-simba pa ako, may ginagawa ako, hindi maganda. Hindi mo ng tawad. Kung yung pala yung nakakapagpabigat sa pakiramdam mo, kaya ka naiiyak kay God, hindi mo sa kanya ng tawad. Diba? Sabi nga sa 1 John 1:9, sabi diyan, if you confess, yung mga sins mo, sabi doon, si God daw, mabago yung kanyang loob na patawarin ka. He is merciful to forgive you. Ganun ang Panginoon. Hindi kagaya ng sa mga tao dito, di ba? Talagang nag-sorry ka na, di ba? Ano pa? Bisan yung ayaw tanggapin, di ba? Yung sorry mo. Pero si God hindi. Pag bumigay ka ng tao ng totoo, sincere, hindi yung labas sa ilong. Sorry. Mali na ako. Hindi naman gano'n sorry. Ako na mali. Sorry. Yung sincere, sabihin, bukas talagang humingi ka ng tawag ito yung mamakaawa ka, napatawali ka. Sincere ka. Sabi na, magaan ang kalooban ng Panginoon na tayo ay kanyang patatawali. Ang pasaminin mo. Laki ng bibig niya Okay, next. Next po. Mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya pa ba? Yung pride. Hindi mo yung panlaba, ha? Baka sabi niya, hindi na ako gamit ang brand na yun. Hindi po, hindi. Pero sa pride, yung, ano talaga ng pride? Yung pagmamalaki. Importante rin naman yung pride. Pero kasi merong pride ginagamit mo yung iyong pride sa tamang maling paraan. Okay lang naman yung pagpaparang sa sarili, Yung pinaparanggan mo yung sarili mo, pinaprotektahan mo ang sarili mo, pero yung parang tingin yung sarili mo mataas na, prideful ka na. Sabi sa Bible, God is the proud. So yun, ayaw ng Panginoon, mga tao ang pagmataas at tingin sa sarili nila, sila na yung mataas. Bakit? Kasi pag yung tao na tingin sa sarili niya mataas, hindi na itatawag sa Panginoon. Kasi feeling niya, kaya niya na lahat. Matalino naman ako Hindi ko na kailangan ng Diyos. Lahat ng problema, kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng Diyos. Ang Diyos mo makapangyarihan, pinakamatalino. Bago pa lahat ng alam mo, alam na ng Panginoon. Baka nga yung mga bagay na alam mo, mas maano pa sa kanya Di ba? Sino pinakamatalino ng tao kilala nyo? Solomon. Si Solomon, yung time na yun. Si Sino yung isa? Si Einstein. Di ba matalino niya si Einstein? Pero feeling ko, hindi meron siyang tanong na hindi niya masagot sa akin. Pag tinanong ko siya, ang iisip ko ngayon, baka hindi niya masagot. Di ba? Kaya sino ba pinakamagal ng tao yan? Sanayin mo siya, sige. Ano yung iisip ko ngayon? Masagot na kaya? Hindi. Alam niya kaya, iharap sa akin yung pinakamagtalay ng tao. Lahat ng course na tapos niya. Tanungin ko siya, anong iniisip ko ngayon? Ano nararamdaman ko ngayon? Masagot niya kaya yun? Sa tingin niya, masagot ko yung tao na yun, yung pinakamataling tao na yun, kaya niya sagutin kung ano nasa isip ko ngayon at nararamdaman ko ngayon? Hindi! Wala nga makasagot nun. Kahit ako yung pinakamataling tao sa buong mundo, pag tinawag ko ni Ate Mabel, para sa Ate Mabel, baka nakaka sa'yo. Tanong ko ni Ate Mabel, sige nga, ano yung matitig sekreto ko? Hindi ko yun alam, di ba? Hindi ko na pag-aralan yun. Hindi ko na pag-aralan kung ano talaga yung sekreto ni Ate Mabel, di ba?